Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 47 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Ang ikasyam na kaarawan ni Arthur ay naging isang pagdiriwang na punang kasiyahan, tawanan, at taos-pusong mga sandali na tunay na nagpamalas kung gaano siya kamahal ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nagsimula ang kasiyahan sa pagputok ng mga party poppers habang sabay-sabay na sumigaw ang lahat ng "Maligayang Kaarawan, Arthur." Ngumiti si Arthur at taos-pusong nagpasalamat sa lahat ng naroon para ipagdiwang ang isa na namang taon ng kanyang buhay. Si Alice, ang kanyang ina, ay nakangiting napapailing sa bilis ng panahon, hindi makapaniwala na 9 na taong gulang na ang anak niya. Si Vincent naman ay nagpatawa, sinabing itigil muna ang pagiging sentimental at magdiwang na lang muna. Kasabay ng palakpakan, dumating ang napakasarap na handaan, may beef steak, sushi, at kung ano-ano pang putahe na ikinatuwa ng lahat. Si Tabitha, na palaging masigla, ang nagsabi sa lahat na huwag lang titigan ang pagkain, kailangan na itong simulan. Kaya't nagsimula na ang kasiyahan at kainan. Habang may halong alak at masasayang kwentuhan. Habang masaya silang kumakain, nagsimula ang kulitan at kwento-kwento ng mga nakakatawang alaala. Biniro ni Adam si Durden tungkol sa isang insidenteng nasunog ang likod ng kanyang pantalon at napilitan siyang umuwi ng tila hubo. Napahiya si Durden ngunit gumanti si Jasmine kay Adam, ikinuwento ang isang nakakahiya nitong karanasan sa loob ng isang dungsyon kung saan siya ay napaihi sa sarili dahil sa takot sa isang horned mole. Nanlaki ang mga mata ni Adam sa kahihiyan habang humagalpak sa tawa ang lahat. Ang tagpong iyon ay nagbigay ng isang masayang alaala, punang kulitan at tawanan na tila ba isang pagtitipon ng tunay na pamilya. Pagkatapos ng hapunan, lumipat sila sa loob ng bahay para sa pagbibigay ng mga regalo. Inabot ni Reynolds ang isang kahon kay Arthur, sinabing ito ay mula sa kanilang mag-asawa. Agad namang sumingit si Ellie, ang nakababatang kapatid ni Arthur, na nagsabing kasama rin siya roon. Maingat nilang binuksan ang kahon at laking gulat ni Arthur sa laman nito, isang magagarang guwantes na gawa sa balat ng isang bihirang hayop na tinatawag na spiked orots, na mismong si Reynolds ang nangaso. Bawat guwantes ay may 3 batong may nakabaong spell na kayang magpagaling ng isang beses. Ipinaliwanag ni Alice na ito ay para sa kaligtasan ni Arthur sa kanyang mga misyon. Mula sa puso, niyakap ni Arthur ang kanyang mga magulang at sinabing, "Perfect ito. Salamat po. Mahal ko kayo." Sunod namang lumapit sina Vincent at Tabitha na may sarili ring handog. Sa biro ni Vincent, lumuhod ito na tila ba magpo-propose, ngunit agad siyang sinampal ni Tabitha sa batok at sinabihang tigilan ang pagdrama. Ang regalo nila ay isang peres ng mahiwagang singsing, isa para kay Arthur at isa para kay Alice. Kapag bumaba ang mana level ni Arthur, ilaw ang bato sa singsing ni Alice. Bagamat simple, ang regalo ay napakamakabuluhan. Niyayakap ni Alice si Tabitha bilang pasasalamat. Ngunit sa isip ni Arthur, ang singsing ay parang espada na may 2 talim, makakapagbigay ito ng kapanatagan sa kanyang ina, pero maaari rin siyang laging mangamba. Palaging naghihintay na bigla na lang itong sisindi. Hindi rin nagpahuli ang grupo ni na Adam. Ani nila, dahil si Arthur ay halos wala ng kailangan sa lakas at kagamitan, isang espesyal at mahalagang bagay na lang ang inisip nilang ibigay, isang peres ng sound transmission scrolls. Ipinapaliwanag pa ni Adam kung gaano kamahal ang mga ito nang bigla siyang sipain ni Jasmine sa likod. Ang scrolls ay magagamit ni Arthur at ng kanyang ina sa isang beses na komunikasyon sa oras ng pangangailangan. Pagkatapos nilang magpadala ng mensahe sa isa't isa, ang mga scrolls ay maglalaho na. Isa itong thoughtful na regalo na bagay sa mga singsing na kanilang tinanggap. Habang lumalalim ang gabi, nagpaalala si Reynolds na bukas na ang mahalagang araw, ang pagsisimula ng bagong yugto sa buhay ni Arthur. Mahigpit siyang niyakap ni Alice, nagmamakaawa sa anak na kahit anong ranggo pa ang marating niya o kayamanang makuha niya, ang pinakamahalaga pa rin ay ang kanyang kaligtasan. Hinalikan niya ito sa noo, punang pagmamahal at pag-aalala. Sinigurado naman ni Arthur sa kanyang mga magulang na magiging ligtas siya at uwi siya sa bawat pagkakataong mayroon.
Sa pagtatapos ng gabi, nagpaalam sina Adam, Jasmine, Durden, Helen, at Angela kay Arthur at sa kanyang pamilya. Sa katahimikan ng gabi habang nakahiga na sa kama, napaisip si Arthur. Matagal na niyang nararamdaman ito pero ngayong gabi ay sigurado na siya, may tunay na pamilya na siya. May mga taong nagmamahal sa kanya, tumatawa at umiiyak kasama niya, at handang magsakripisyo para sa kanya. Isang damdaming hindi niya kailanman gustong mawala. Ang pagmamahal na yon, ang koneksyon na yon, ipagtatanggol niya. Ipaglalaban niya. At para magawa iyon, kailangan niyang pagbutihin ang sarili. Mas higit pa kaysa noong siya ay isang hari, dahil sa pagkakataong ito, may tunay na dahilan na siyang lumaban para sa mga taong mahal niya. At dito nagtatapos ang chapter 47 ng The Beginning After the End. Gusto niyo ba ng chapter 48? Mag-comment na sa baba at maraming salamat.